Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for December 2025. So mga Pisces, nasa dulong buwan na tayo ng taon. Ano po naghihintay sa inyo this time? Let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the Seven of Swords. Beautiful. In the area of what you don't see coming, you have the Empress card. In the area of your what you need, you have the Death card. Interesting. This beautiful, ha? Hindi to pangit, maganda yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Swords. Ooh. In the area of your near future, you have the Five of Swords. Yes. In the area of your challenge for the month, you have the Three of Swords. Interesting. In the area of your fortune, the Seven of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, you have the Justice card. Yes, yes, yes. At ang outcome nyo po for the month, patuloy ng January, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Pisces sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yun lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong free reading sa Pisces dito sa ating channel. So thank you po ng sobra-sobra sa tuwing hindi po kayo nag-i-skip ng ads. So, at the background of your energy, you have the Lover's card. It's all about your passion. It's all about your heart. Kung ano yung mga bagay or tao na gusto mong panindigan, piliin, ilaan ang commitment mo. Ngayong buwan na ito, nakita ko na lilinaw na sa'yo kung ano o sino yung importante at deserving ng iyong commitment. Kasi hindi lahat sa buhay mo today ay deserving ng atensyon, effort, or love. Because karamihan dyan, either binabaliwala ka, tinetake for granted ka, o marirealize mo na hindi na pala siya parte ng buhay ko today moving forward. So, napakagandang blessing nito Pisces, you will realize kung ano yung kaibig-ibig, mga dapat yakapin, at mga dapat panindigan. Napaka-importante nito. Partneran natin siya ng card for the month. Release. Wow, pakawalan daw. Release past burdens and embrace new beginnings. Napakaganda nito. Sabi na yung spirit guides, kung ano yung mga bagay na talagang hindi na swak para sa'yo, pakawalan na natin para pumasok talaga yung dapat nating nakuha na higit pa at mas maganda pa doon sa mga bagay na nawala. Yun ang kaibig-ibig at yun ang dapat mong panindigan. Okay? Mamaya clarify pa natin to as we go along sa ating reading. At the center, meron po kayong Seven of Swords. Seven of Swords is all about you having this new adventure. Parang nag-iisip ka na ng mga bagong paraan or mga bagong idea sa kung paano mo magiging kapaki-pakinabang or mas maganda pa yung takbo ng buhay mo this time. For example, sa trabaho, medyo mahirap or medyo parang sabi mo, stuck ako dito or parang nabobore ka na sa paulit-ulit na nangyayari. So, maghahanap ka ng spice. Maghahanap ka ng kakaibang routine or galaw para mag-spice up yung ginagawa mo. Naghahanap ka ng mga bagong solusyon para magkaroon ng mga bagong bunga. Parang ganyan. And you're doing it on your own. Kitang-kita ko rito yung ayaw mong iasa sa iba yung gagawin kasi may takot ka na baka kapag inasa mo sa iba, magkamali o kaya ma-disappoint ka kung sila ang kikilos. Kaya kitang-kita ko rito na you're taking the matters in your own hands kasi ayaw mong masira ito or magkamali yung iba. Kaya parang nakatutok ka dito, which is good kasi hands-on ka. I-clarify natin siya. The Seven of Swords. Siya nga pala Pisces dahil ito po ay monthly reading, bagong-bagong buwan. Mag-manifest ka na sa baba, dali i-manifest mo yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong mangyari ngayong buwan na ito. For example, I manifest that this month blank will happen in my life.
Sulat na sa baba because it will happen. The Seven of Swords. The Six of Swords. Yes. Panahon na para mag-move forward tayo. Nakita ko na kapag mag-iisip ka ng mga bagong paraan at ikaw daw mismo yung gagawa ng solusyon na ito or punong abala ka dyan, doon daw magkakaroon ng magandang transition yung ginagawa mo. Kasi parang narinig ko, stuck ka dyan eh. Parang sabi mo, gusto ko na ng growth, gusto ko ng umabante, gusto ko na magkaroon ng leveling up sa buhay ko. Kaya ngayon, para umabante yan, mag-iisip ka talaga ng mga bagong paraan. At nakita ko mangyayari yan. So congrats po. In the area of what you don't see coming, you have the Empress card. Nakita ko na hindi mo kailangan magpakahirap. Yes, may gagawin kang bago, pero yung bagong may isip mo ay makakabuti para sa'yo. Marirealize mo na, ay, may madali palang paraan, ay, may mga okay palang ways para hindi ako magpagod or maghirap sa bagay na ito. So, nakita ko na sitting pretty ka dito, no? Everything's working out in your favor kahit hindi mo pahirapan ang sarili mo. Nakita ko din, for others, na meron kang inaasikaso na bigla-bigla magbubunga. Parang hindi mo aasahan to, hindi mo to nakita, hindi mo to na-anticipate na meron kang inasikaso before na ngayong buwan na ito magbubunga. For example, biglang dumating yung exam results, biglang dumating yung tawag sa'yo or email na ready to go ka na, o kaya yung project na akala mo tapos na, wala nang mangyayari, biglang boom, may update sa'yo na accepted na daw yung project, parang ganyan. So, ang tabayanan mo, there's this good product or good outcome mula sa mga bagay na tinabaho mo dati. So, congrats po. At ngayon, kitang-kita ko yung pag-upo mo dito, kampante ka na relax ka na, because things are working in your favor. I-claim mo yan today. Isulat mo sa baba, I claim things are working in my favor. Clarify natin to. So, Pisces, 10 kayo nanonood ng ating reading for today. Sabihin ko sana, Empress. Comment down below po, 10 kayo nanonood ng ating monthly reading sa araw na ito. Empress card. Oops, madami kayo. The Hanged Man. Okay. Sabi na yung spirit guides, kung meron ka daw mga tatrabahuhin this time, huwag ka daw makontento kapag halimbawa yung isang solusyon hindi gumagana or isang ginagawa mo parang tumatagal. Maghanap ka ng ibang paraan. Maging madiskarte ka daw, okay? Pero huwag mong pahirapan ang sarili mo. Yun talaga narinig ko dito. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Relax lang. Have this optimism. Huwag kang papalubog sa stress. Ganon. Kasi may madali naman daw paraan. Parang yun na nakita ko dito. You don't need to give yourself too much stress. Kasi may paraan ako nakikita dito na hindi mo lang napapansin today. Pero darating din yung clarity of the right solution para itong mga ginagawa mo, it's smooth sailing. Okay? Okay? Napaka-importante niyan. In the area of what you need, you have the Death card. Death card, you need to transform. Okay? Meron ka talagang kailangan i-release at pakawalan sa buhay mo para mag-transform na ang buhay mo. Nakita ko rito na baka yun ang pinag-uugatan ng mga delays o mga pagkaantala. Sabi na yung spirit guides, may mga dapat kang baguhin. For example, kailangan ng baguhin yung routine mo. Naku. Yung mga schedules mo or lifestyle mo. For example, baka lagi kang nagimik sa gabi, nagiinom ka lagi every night with friends, kaya tuwing umaga, hirap na hirap ka sa trabaho kasi may hangover ka. O kaya late ka natutulog, kakanood ng Korean novela. So may mga dapat kang routine na baguhin sa sarili mo para maging much better Pisces ka. So that yung mga binubuo mo ay hindi ka na mahirapan. Kasi narinig ko, may ginagawa ka na nagpapahirap sa'yo. Ikaw mismo ang gumagawa nito. Maaring mindset mo to, no? Mali yung pananaw mo sa isang bagay, so kailangan baguhin yan. I-clarify natin to. Death card, transformation. Meron ka na daw kailangan putulin eh. Narinig ko. May kailangan ka ng putulin para once and for all makalarga ka na.
Maaring ito, nung nagpapasakit sa'yo. Baka love life yan, or kapatid, or relationship with friends na talaga namang very, very painful. I-let go na yung pain na yan, i-release na para gumaan ang pakiramdam. Pero mamaya ka-clarify pa natin to. Death card, the Knight of Swords. Yes, ngayon, sabi na yung spirit guides, you need to listen sa tawag ng damdamin at tawag ng panahon. Ramdam na ramdam mo na eh. Alam mo kung ano yung mga bagay na dapat nang tigilan, dapat nang pabayaan or putulin sa buhay mo. For example, mga friends na toxic, na sa tuwing nagkikita kayo ay puro issue, puro drama, puro chismis. And you need to realize, teka, parang mali pala yung social friends ko na sinasamahan ko. Kailangan ko nang baguhin yan, i-end na para pumasok na sa akin yung quick energy. Ganon kasi sa Knight of Swords eh. Knight of Swords is really about quick fashion. Mabilis na andar ng swerte, ng blessing, ng frequency sa buhay mo, kumbaga. So, para do ito'y bumilis na at wala nang delay sa buhay mo, tigilan na yung dapat tigilan. Feeling ko alam mo to. Iba-iba naman kayo Pisces eh. Maaring tigilan mo na yung past ex-lover mo, or tigilan mo na yung past pangarap na yan, or yung past pangako sa'yo. Baka dapat nang putulin yun kasi wala ka nang aasahan sa bagay na yun. For example lang ha. So, ngayon, you need to keep up with the momentum. Baguhin yung dapat baguhin para mag-transform na yung buhay mo for the better. Okay? Narinig ko, alam mo, very, very specific. Huwag mo nang asahan yung alam mong tao na may history na hindi siya tumutupad sa pangako niya. Or wala siyang track record na pwede mong asahan yung sinabi niya. Parang ganon. So you need to transform that. And kumilos ka na. Parang ganon. Transform for the better. In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Swords. You need to decide this time, Pisces. Parang alam mo eh, na kung hindi ako kikilos this time, at parang umiiwas-iwas ka, paano tayo aabante? You need to move forward. At harapin na yung dapat harapin. Okay? So now you are ready to make a decision tungkol sa mga bagay na gusto mo nang panindigan, gusto mo nang bitawan with the release, at gusto mong i-keep sa buhay mo na ma-realize mong importante pala sa akin. Example, gusto mo nang i-release yung past job kasi na-realize mo hindi ka na masaya, hindi ka na nag-grow. So now, meron ka nang yayakapin na bagong desisyon kasi sabi mo, ay dito na ako kasi nakita ko na dito pwedeng magkaroon ng pagbabago yung life ko at maging smooth sailing yung takbo ng finances ko. Pwedeng ganon. So, now, you're gonna make a big decision this month, Pisces, about your life. Kung saan doon magkakaroon ng control sa buhay mo. Parang you are now getting back the control in your life na magiging mitya para umandar na ang buhay mo at wala nang delay. Okay? Clarify natin to. Two of Swords being clarified by the Six of Wands. Yes. Nakita ko yung successful outcome ng decision mo this time. Whether going right, going left, baliktad ako. Going left, going right. Kung ano man yung decision na yan, kitang-kita ko yung tagumpay mo dyan. Because narinig ko, whatever your decision is, that is the right decision. Nakatadhana yan para sa'yo. Kung ano man yung pipiliin mo, nakatadhana yan. At doon ka talaga makakatagpo ng tagumpay mo. May realize mo rin to sooner than later na parang, kaya ko pala pinili yon kasi eto pala talaga yung landas ko. And you will feel that. You will realize that. Okay? Napakaganda for you. In the area of your near future, you have the Five of Swords. So, Five of Swords, ang tabayanan nyo po, 5 days, 5 weeks, or 5 months. Parang ikaw na yung mismong lalayo sa mga gulo. Or mga bagay na alam mong not working for you. For example, marirealize mo na hindi na pala gumagana yung relasyon na kinikip mo lang, kahit toxic na, kahit mahirap na, kahit masakit na, kinikip mo pa rin kasi sabi mo, sayang to papanindigan ko to, pinanindigan ko to before, papanindigan ko pa rin.
Pero in the near future, marirealize mo, it's not worth it anymore. Masakit na, hindi na ako masaya. Um, yes, successful siya. Yes, napanatili ko siya, pero you're gonna ask yourself, worth it pa ba to? Or meron pa akong pwedeng abutin? You are now leaving people behind, especially yung mga taong nagdulot ng pain sa'yo. Nakita ko yung pag-move on mo at paglaya mo. So congrats. You're now gonna be enlightened sa mga bagay na dapat yakapin, kapaki-pakinabang at deserving ng love mo. At ayaw mo nang pumirme pa sa mga lugar, sitwasyon, or ugnayan na parang luging-lugi ka or ikaw lang yung nag-e-effort. Parang ganon. So, kita-kita ko yung paglaya mo. So, congrats po. Talagang transformation ito. You're transforming yourself and leaving the negativity behind. Kasi hindi na worth it for you. And you're gonna decide on this very, very quickly. Nakita ko yan. Pag na-realize mo na parang, ay, hindi worth it to. Ay, bakit ako nagkasayang ng oras dyan? Bigla-bigla kang aalis. You're gonna feel that. You're gonna have this quick resolution and quick decision about it. Five of Swords. The Seven of Pentacles. Yes. Now, gusto mo nalang ilaan ang puso mo sa kapaki-pakinabang. Ayaw mo na ng mga bagay na naghihintay ka sa isang pagkakataon na puro sakit lang ang dinudulot sa'yo. Ayaw mo na nun. Narinig ko matanda na tayo para sa mga ganong bagay. That's what I'm hearing. I don't know why. Sabi mo, ano ba? Matanda na ako para magtiis pa sa isang bagay na hindi para sa akin. Ayaw ko magtiis. Hindi na ako bata para dyan. Parang ganon. So, kung meron kang mga bagay na hindi nahihita sa isang tao, sa isang career, sa isang pagkakataon, aalis ka dyan. Sabi mo, ayoko magtiis. Ayokong buruhin ang sarili ko para sa isang bagay na I feel so empty or kakarampot ang naramdaman mo. Ayaw mo na nun. And pupunta ka sa mga bagay na alam mong magbubunga ka at alam mong makukuha mo yung reward or outcome na deserve mo. Okay? In the area of your challenge for the month, you have face inner demons. Yes, kung ano yung mga kinakatakot mo, yung mga kinakahiya mo sa sarili mo, harapin na yan para hindi na siya pabalik-balik sa buhay mo. So that, magamit mo rin siya bilang kalakasan mo. For example, ano ba maganda example? Halimbawa, takot ka mag-English dahil meron sa bawat ina-applyan mo, kahinaan mo, for example, yung English mo. O kaya madali kang sumuko dahil lang gusto mo presentable ka o magaling ka. Pero kapag hinarap mo yan, may kita mo, hindi mo yan kahinaan. Kaya mong lagpasan yan. Kaya mo makapag-apply kahit barok ang English mo. Ang importante yung intention mo at saka credentials mo. Okay? Parang ganon. Face your fears, face your inner demons so that hindi na siya pabalik-balik sa'yo. You have break chains. Yes, basagin mo yung kadena na pumipigil sa'yo para magtagumpay ka. Kasi paulit-ulit lang eh. Mararamdaman mo yan na kada buwan, kada linggo, kada taon, paulit-ulit lang yung ginagawa mo, paulit-ulit lang yung outcome. So, basagin mo yung pattern na yan para makawala ka na at mag-grow ka na. Sabi ko nga sa inyo, you need to think of a new strategy, new paraan para umandar na ang buhay. Okay? O umandar na yung plano, umandar na yung trabaho, umandar na yung pangarap. Maraming pag-andar to na iba't ibang meaning sa iba't iba sa inyo. Okay? In your challenge, you have the Three of Swords. Challenge sa iyo ang pagkalimot sa mga bagay na nagdulot sa iyo ng pain in the past. For example, nahiwalay ka o pinabayaan ka ng partner mo, nagkaroon siya ng third party, for example, and hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung pain. Release. Sabi nga sa inyo ng ating card of the month, release. Pakawalan lahat ng pain, pakawalan lahat ng negativity. Kung hindi mo pa kaya magpatawad sa certain taong ito, okay lang. Nirerespeto ko yung nararamdaman mo. Ang kailangan mong palayain, sarili mo. Okay? Palayain mo ang sarili mo sa sakit, sa negativity, sa toxicity. Let them go. Bahala na si God magbigay sa kanila ng karma nila. Ikaw, ibangon mo ulit sarili mo, maghilom ka na. Okay? Huwag mong hayaang makaapekto yung past mo
sa present life mo. Hindi deserve ng present life mo yung gulong nangyari sa past. Okay? Kailangan putulin na yan at maghilom na. Clarify natin siya. Three of Swords. Sabi ko nga, kaibig-ibig ka. Piliin mo yung mga bagay na alam mong makukuha mo yung buong pag-ibig na wala sa past. Okay? May chance ka pa. Give yourself the chance to love, to be happy again, to explore the world, and achieve more again. Okay? Three of Swords. Oops. The Seven of Cups. Yes. Yes, napakagandang payo sa'yo ng yung spirit guides. Para kanyang kinakonyatan. Sabi niya, huy, bakit ka ba nagpapakalugmok sa pain na yan? Ang dami-daming option sa paligid. Ang dami-daming pintuan na magbubukas para sa'yo. Kung ito ay love life, naku, maraming iba dyan. Kung ito ay trabaho, naku, marami ding iba dyan. Huwag mong isara ang sarili mo sa pain na ito. Maraming naghihintay sa'yo. Okay? Maraming opportunity, pintuan at options. Ikaw ang kailangan tumayo, humakbang, mag-decide na kumilos para umandar na ito. Okay? Napakalinaw niyan. In your fortune, you have staying focused, hold the course. Yes, focus ka lang sa buhay mo, huwag mong sukuan. Pag kailangan baguhin, baguhin mo para makarating ka doon sa destinasyon na gusto mo. Kung kailangan mag-release, mag-release para gumaan ang buhay, para makarating tayo sa goal. Parang ganyan. You need to do what you need to do para makarating ka sa destinasyon, kaya eyes on the prize. You also have fellow travelers. Support is all around you. So, huwag ka matakot na kumilos kasi darating daw yung mga karapat-dapat na tao para tulungan ka. Okay? O kaya, para pataasin ang moral mo, pataasin ang loob mo, nakakayanin mo lahat kasi nasa likod mo sila. Parang ganyan. Okay? In your fortune, you have the Seven of Wands. Narinig ko, mapapatunayan mo sa kanila yung desisyon mo. I don't know why. Maraming mga doubters ka sa paligid. Mga taong hindi naniniwala sa'yo or nagdududa sa'yo. And you will prove them wrong. So congrats po. Nakita ko na meron kang pinanindigan nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. And then maraming tao ang, huy, Pisces, sigurado ka ba dyan? Sure ka ba dyan sa decision mo na yan? Sa gagawin mo na yan? Sabi mo, hindi. Okay ako dito, papatunayan ko sa inyo. Boom! Napatunayan mo sa kanila this time. Whether getting that job, bagong diet, kung maraming tao nagdududa sa diet mo, ngayon talagang mapapanindigan mo siya at nakikita nila, uy, si Pisces pumapayat dahil sa diet niya. So, kung meron kang pipiliin ngayon na desisyon, talagang with conviction mo tong papanindigan, mapapaniwala mo sila at bibilib sila sa'yo. So, congrats po. But for others, nakita ko rito, para sa ibang tao, magagawa mo na maglagay ng bakod paiwas sa ibang tao na akala mo dati hindi mo kayang iwanan or hindi mo kayang iwasan. You are now defending or putting a wall against them. At bibilib ka rin sa sarili mo na, ay, kinaya ko. Yung mga taong in the past na pabalik-balik na toxic, nagawa mo silang i-ward off na parang, huy, sorry, nirespeto ko sarili ko, dyan lang kayo. So parang, bibilib ka na parang, ay, nagawa ko yun, akala ko hindi ko kaya. And now you are having this peaceful life away from other people na toxic, parang ganun. So, congrats po. Seven of Wands, the Three of Pentacles. Yes, sabi ko nga sa inyo, may mga taong bibilib kasi napatunayan mo sa kanila na tama ka. Na-prove mo sa kanila na yung decision mo, yung action mo, yung iyong gagawin ay taliwas sa iniisip nila. At dito, makakaroon ka ng renewed honor o parang nirerespeto ka nila this time on a different level, parang ganyan. So congrats. You're getting the honor, you're getting this renewed trust and respect. So congrats po. So i-claim mo na to, Pisces. Respeto, tiwala, at saka tagumpay na na-prove mo sa kanila na tama ka. I-claim mo yan this time. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong, your dream needs a practical plan. May mga plano ka, especially here with the Seven of Swords, pero ka mga pagbabagong gustong i-implement sa sarili mo, sa buhay mo, sa career mo, kailangan practical. Yung kayang gawin, kayang simulan, kayang i-execute. Huwag kang
tumalon ng 20 steps kung ang kailangan mo lang this time ay 10 lang. So, kailangan isipin mo yung practical. A time to give rather than take. Yes, ito yung time talaga, Pisces, na mag-effort ka. Especially sa transformation, sa pag-iisip ng tamang paraan o makabagong paraan para makatulay ka na o makalayag ka na, makapag-advance ka na. You need your biggest effort this time. Okay? In your divine messages, you have Justice card. Sabi na yung Spirit Guide Pisces, don't jump into conclusions. Kapag may narinig kang impormasyon, huwag ka kaagad kumilos or magsalita. Kumpirmahin mo daw muna. Humingi ka muna ng ebidensya, nakakapitan mo bago ka kumilos. Okay? Ganon din yan. Sa trabaho, sa pamilya, sa chismis, sa sarili mo. Pag hindi confirmed, huwag ka muna mag-react. I-confirm mo muna para sigurado at legit ang gagawin mo hakbang. Para sa huli ay hindi ka magsisi. So, ang payo dito, kalkalin mo muna ang impormasyon. Yes, with the page of wands. Kalkalin mo muna ang impormasyon daw bago mo yakapin ang isang bagong pagkakataon. Because nakita ko rito, may darating sa yung new opportunity or new blessing. Pero here, sabi dito, i-research mo muna, magtanong-tanong ka muna kung legit ba yan. Huwag kang mag-fall sa isang hindi sure. No? Know the truth para aramas mo yung truth para itong bagong yayakapin mo ay siguradong legit. Okay? Alalahanin mo to. Ang outcome mo iyan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have ring. A marriage will take place, either romantic or business. Yes, with the lover's card, may union ng mga business partner or merong bagong pag-ibig, may kasal daw, or merong bagong pag-uugnayan. So congrats po. You have gone an exciting event. Wow! Meron ka daw yayakapin na bagong event this time o pupuntahan mo na gathering and it will be exciting for you this month. You have broken ring. Wow! Magkasalungat. Parting of the ways in either romance or business. Kasi nga, meron kang bagong yayakapin, bagong papanindigan, and then meron kang ire-release. So, sa pagyakap mo sa bagong mga partnership or ugnayan, meron ka namang bibitawan na iba. Kasi nga, hindi na to nag-work, so may yayakapin ka na bago. You have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Kailangan talaga daanan mo ito at may dapat ka munang ma-realize para magawa mo yung right step so that it will be successful para sa'yo. Okay? Ang outcome mo this time, Pisces, for December, patulay ng January, the 5 of Wands. Sabi dito, makakahanap ka na ng solusyon or paraan para kahit anong conflict or drama sa paligid, makakatulay ka. For example, sa trabaho, may issue, may problema, may aberya, makakahanap ka ng tamang solusyon para hindi ka na mag-dwell pa dito. Ganon din sa pamilya, kung may gulo, gusot, or hindi pagkakaunawaan, makakahanap ka na ng paraan para umiwas. Sabi mo, hindi worth it tong mga to, tong away na to o issue na to. Hindi ko to i-big deal para hindi maapektuhan yung mga pinapangalagaan kong love, relationships, career, pangarap, or importanteng bagay sa buhay mo. Okay? Huwag ka nang mag-dwell pa sa negativity at saka sa mga gulo-gulo. Kung may mga magagaang paraan, sabi ko nga sa inyo, kung may mga nicer, lighter ways, hindi mo kailangan dumaan sa ganyang sitwasyon. Okay? 5 of Wands. The Page of Swords. Yes. Sabi ko nga, maging curious ka, magtanong-tanong ka, magkaroon ka ng inquisitive mindset na parang, ano yan? Anong dapat ko gawin? Ano yung mga pwedeng paraan ko? Pag nakahanap ka ng solusyon, ikaw talaga ang mamamayani dito. Nakita ko rin very competitive ang mundo mo. So parang pag nakahanap ka ng paraan at impormasyon, ikaw ang mananalo sa kanila. Ikaw ang stand out, kumbaga. So huwag ka matakot sa mga kalaban or kakompetensya. Magaling ka, mahusay ka. Armasan mo ang sarili mo ng knowledge, skills, research. Nako, kayang-kaya mo silang tapatan. Maging matalino ka this time para hindi mo daanan yung problema with laban but with talino at diskarte. So Pisces, yan po ang inyong December 2025. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.